kanyang looks o sa kanyang pormahan, ay kapansin-pansin na nag-level up na, but still nasa inyo pa rin naman kung alin yung mas maporma, kung yung dati ba na version 3 or yung version 4 na. Pero syempre, for me, version 4 na. Medyo naging mas brusko, medyo lumapad din tingnan. Siguro dahil na rin ito sa kanyang mga deep lining at mga sharp edges dito sa harapan na medyo talagang mas malapad tingnan. Nung nakita ko nga nung pagkatabi sila nung Honda Click 160, medyo parang mas malapad pa tingnan yung Honda Click 125. Meron din siyang mga touch ng black dito sa may harapan, dito sa gilid, patayo, na medyo may pagka-premium din tingnan. So, ganun pa rin naman sporty yung Honda Click 125, na-retain pa rin nila yung pagiging sporty. At dito sa kanyang bandang likuran, yung kanyang fairings, parang inukita ng pagganon, parang hook tingnan dito sa kanyang bandang likuran na nagdagdag ng character ng Honda Click 125 version 4. At nag-iba din yung background ng kanyang panel, parang may mga pattern ng diamond or triangle dito kung titingnan mo talaga dito sa kanyang instrument panel. Yung kanyang side mirror, dahon type pa rin, walang alugyan at syempre walang grado kung titingnan natin. Kung gusto mo makabili ng ganyang side mirror, maglalagay ako ng link dito sa may baba. Check nyo na lang. Bago na rin yung design ng kanyang grab bar. Kung dati yung medyo round shape lang, ngayong taon medyo may konting shape, medyo pakurba. May dalawang pointed dito sa kanyang dulo. Pero dahil nga special edition ito or smart edition, ganun pa rin yung kulay brown. Pati na rin yung kanyang cast wheel na may malalapad na gulong. Minimalist pa rin naman siya, same pa rin nung dati. Meron lang siyang Honda na sticker dito sa kanyang pinakaulo. Another Honda dito, both side, left and right. And then merong combi brake dito sa bandang kaliwa pag nakasakay ka dito sa motor, dito sa kanyang front fender. At maliit na liquid cooled dito sa pinakagitna ng kanyang body. Honda logo or badge dito sa baba ng kanyang instrument panel. Siyempre yung naka-highlight dito na click. Kulay gold dito, talagang napaka-premium ng datingan. Isa yan sa mga gustong-gusto talaga ng mga Pinoy dahil sobrang premium ng kanyang datingan pero pasok pa rin naman sa budget. Na babanggitin natin sa last part ng video. May dalawang color variant yung Honda Click 125 version 4 Smart Edition. Meron siyang matte Axis Gray. At itong nire-review natin ngayon na napakagandang kulay na matte Fresco Brown. Sa standard type naman ay may mga kulay na Obsidian Black Metallic, Pearl Sylvestres Gray at Pearl Arctic White. Alin sa mga kulay na yan yung gusto mo? Comment nyo kasi baba. Sa forma, wala pa ring duda na pasok sa panlasa ng mga Pinoy dahil sa kanyang bagong color variant. Siyempre, doon sa in-upgrade na looks dito sa kanyang bandang harapan. Sa kanyang spec, siyempre, panalo pa rin dahil bumalansi naman sa kanyang aggressiveness look, ang kanyang performance at fuel efficiency. 125cc engine displacement, 4-stroke, 2-valve single overhead cam na naka-liquid cooled na kaya pwedeng isaba kahit sa mga long ride. PSP engine na nagpapaganda sa performance ng makina pero hindi magasto sa gas na saktong-sakto ngayong mga panahon dahil sa sobrang taas ng presyo ng gas. PGM FI kaya sobrang tipid talaga sa gas na kayang ikonsumo ang 1 litro ng gasolina hanggang 50.3 km. Ayon yan sa WMTC na reliable at accurate na sumusukat sa konsumo ng gas na kayang mag-produce ng maximum power na 8.26 kW or 11 horsepower at 8,500 RPM at 11 Nm of torque naman at 5,000 RPM. 52.4 by 57.9 mm naman ang kanyang bore and stroke. 11.0:1 naman sa kanyang compression ratio. Electric yung kanyang starting system. At ang transmission type naman ito ay B-belt automatic. Sa kanyang mga additional na features, naka-LED na po ang kanyang mga ilaw mula sa kanyang aggressive na headlight. Sa mga signal light niya na very visible kasi dito sa unahan, nasa bandang itaas na. Sa likod naman ay nakahiwalay kaya visible pa rin. May signal light protector naman tayo dyan na nabibili aftermarket kaya no worries kung nangamba man tayo na baka masagi natin at baka masira. Meron tayong aftermarket na items na ilalagay ko na lang dito sa link sa ibaba para i-check nyo para dito sa ating signal light sa bandang likuran. At syempre, yung kanyang futuristic na taillight, naka-LED na rin. Pahaba lang siya na ganyan hanggang gilid. Isa din yan sa mga in-upgrade ng Honda Click 125 version 4. Meron din siyang reflector dito sa bandang ibaba. Added visibility at night pag natutukan ng ilaw. Meron pang plate light. Dito naman banda sa plate holder. Kung sisilipin natin dito, meron din siyang built-in na tire hugger. Goods yan dahil yung mga dumi or mga tilamsik na papasok dun sa pinaka-sulok ay mahaharangan ng kanyang tire hugger. Naka-LCD display na rin yung kanyang instrument panel kaya mas malinaw at
madaling maintindihan ng mga info na kailangan natin, mga notification at indicators. May dalawang button dito sa ibaba, select at set. Equip pa rin naman siya ng park brake lock na pwede nating ilock, lalo na kapag nag-park tayo sa mga alanganing lugar. So, hindi basta-basta gugulong yung gulong na magkukos ng pagkatumba ng motor kapag naka-engage yung park brake lock. Sa kanyang mga switches, dito sa kaliwa, nandyan yung high and low, busina at yung kanyang turn left and right signal. At dito naman sa kanyang kanan, merong idling stop and start switch dito at syempre yung kanyang electric starter. Kaya naging isa din to sa mga paborito ng mga delivery rider dahil meron pa rin naman siyang malawak na floorboard or gulay board na siguradong marami-rami tayong mailalagay dito na mga dalahin. Bonus pa na meron siyang hook dito sa kanyang gitna na pwede naman natin pagsabitan ng ating mga pinamili kagaya ng eco bag at plastic bag. Plus meron pa siyang malalim na bulsa dito sa left side, dito sa harap na pwede nating paglagyan ng kung ano-ano kagaya ng cellphone. Dahil pwede na rin kasi tayo dito mag-charge ng ating mga mobile phone or camera dahil may built-in na rin siya na Type-C na charging port kaya walang pangamba kahit na maloba tayo lalo na sa mahabang biyahe. 18 liters yung capacity ng underseat compartment na kung alanganin mang magkasya dito yung full face na helmet ay sigurado namang kasyang-kasya yung half face na helmet. At kung may mga bagay man tayong gustong ilagay dito sa compartment, ay meron namang dalawang hook para sa ating mga helmet. Siyempre, yung kanyang tank capacity ay 5.5 liters. Tahimik at walang vibration kapag pinastart natin ang motor na to dahil equipped na rin siya ng ACG or alternating current generator kaya mas smooth ang makina lalo na kapag pinastart natin. Equipped na rin siya ng idling stop system na nabanggit ko na kanina na bagay sa panahon ngayon na sobrang mahal ng gas. Kapag ka-activated ito ay kusang namamatay ang ating mga engine lalo na kapag tumigil tayo ng 3 to 5 seconds lalo na sa mga stoplight at matinding traffic. Nakakatipid tayo sa pagkonsumo ng gas at pihitin lang natin ang silinyador at mabubuhay na ang makina. Perfect din ito sa mga beginner lalo na kapag hindi pa masyadong marunong magbalanse ng preno kasi equipped na rin siya ng combi brake system. Ang sistema naman na to, kung hindi ka pa marunong magbalanse ng preno ay no worries tayo dahil kapag napihit natin yung preno natin sa likuran ay may sumasamang 30% na preno sa unahan. Kaya balanse pa rin at maganda yung stopping power ng motor na to. At dahil nga upgraded na ang version 4 na Honda Click 125 Smart Edition ay keyless na po siya or smart key. Kaya mas safe at convenient na ang ating mga motor. Naka-standard telescopic port dito sa harapang suspension at unit swing naman sa likuran. Hydraulic disc sa harap at drum brake sa likod na equipped ng combi brake system. Ang sukat ng gulong sa unahan ay 90/80 by 14 at ang sukat naman sa likuran ay 180 by 14 na naka-tubeless na po. 111 kg ang bigat ng motor na to. At saktong-sakto lang sa build ng isang Pinoy, hindi alangan dahil meron siyang length na 1,919, may width siya na 687 at height na 1,075 mm. 1,280 naman yung kanyang wheelbase at ang kanyang ground clearance na hindi sasayad sa humps at malulubak na kalsada dito sa Pinas dahil 131 mm ang angat ng kanyang ilalim sa ground. At sa seat height naman ng motor na to ay sakto lang sa Filipino rider. Kaya number 1 sa mga Pinoy, hindi mahirap sumampa, hindi hirap abutin ang sahig at madaling imaniobra. Paano ba naman? 769mm lang ang kanyang seat height. At abot na abot yan syempre ng 5 flat 257. Ang height ko po is 5'6". Kung gusto nyong gawing reference yung height ko. Ikaw, anong height mo? Comment nyo nga sa ibaba kung pasok sa seat height ng Honda Click 125. At ang SRP ng Honda Click 125 version 4 Smart Edition ngayong taon ay 86,900. So sa inyo palagay, sulit ba ang Honda Click 125 version 4 Smart Edition ngayong taon? Comment nyo sa ibaba. Sa forma niya mga boss, halos ganun pa rin naman yung dimension niya. May konting pagbabago dito sa kanyang front face. Before kasi naka U-shape lang dito sa bandang harapan. Ngayon yung fairings niya dito parang medyo may kanto dito sa kanyang headlight. At meron ding mga lip lining. Nandyan pa rin naman yung gear sa harap. Blue Core Hybrid dito sa kanyang bandang ulo. Mio Gear S sa kanan. At Yamaha naman dito sa bandang ibaba. At dito sa pinakagilid, magkabilaan po yan, ay nandyan yung logo or badge ng Yamaha. Bilog po yan.
At Mio Gear S naman dito sa kanyang bandang hulihan. Naka-highlight po yan at naka-emboss. At sa puso naman ng motor na to, yung kanyang specs mga boss, tinatawag na nila itong new generation 125cc Blue Core Hybrid engine kasi meron na siyang smart motor generator technology kaya mas pinatipid sa gas kasi meron siyang electric power assist, may arangkada at smooth ang acceleration lalo na sa mga pahon. Naka-air-cooled, 4-stroke, single cylinder, single overhead cam na naka 2 valve at naka-FI na rin kaya matipid sa gas. May fuel consumption siya na 62 km per liter, sobrang tipid po nito. Nakayang magbigay ng maximum power na 6.2 kW or 8.3 horsepower at 6,500 RPM with a maximum torque of 10.6 Nm at 4,500 RPM. 11.0:1 ang kanyang compression ratio at 52.4 by 57.9 mm naman yung kanyang bore and stroke. Parehas na sila ng engine specs ng Apache mga boss dahil nga dun sa kanyang hybrid engine. At ang isa pa sa kapansin-pansin mga boss, kung dati meron siyang kickstarter, ngayon po ay electric starter na lang yung kanyang starting system, which is ngayong modern era ay tinatanggal na talaga yung kickstarter. Yung engine oil capacity niya ay 0.84 liter at ang fuel tank capacity naman niya ay 5.1 liter. Sapat na ang laki ng tangke na yan kung ganito naman katipid ang motor mo. 62 km per liter ba naman, kaya matagal ka pa bago magpa-full tank ulit. B-belt automatic siya kaya gas and go na lang tayo. May tatlong kulay na available dito sa Pinas. Ang Mio Gear S125 Hybrid, may ceramic gray, basalt gray, at matte brown. Sa kanyang underseat compartment, may 18.6 liters na capacity ito. For sure naman na hindi magkakasya yung full face na helmet dito kaya may dalawang hook siya para naman pagsabitan ng malalaking helmet or yung full face na helmet. Pagkakasya dyan yung half face na helmet pero depende pa rin sa size. Napakalapad ng kanyang footboard or yung kanyang gulay board para naman sa mga extra na dalahin natin. At mayroon pa siyang mga scratch resistant dito kagaya pa rin ng dati sa bawat gilid or dun sa mga kanto-kanto niya. Non-slip din po ang kanyang floorboard kaya makapit yan. Magaspang yung kanyang texture dyan para naman sa ating mga sapatos na hindi dumulas. Meron pa rin siyang park brake lock for safety para in case na makapark tayo sa alanganing lugar, let's say maahon or hindi pantay na surface, hindi basta-basta gugulong yung gulong na magkukos sa pagkatumba ng motor. Engage lang natin tong park brake lock, pihitin lang natin and then safe na yung ating mga motor. Multifunctional din yung kanyang grab bar, hindi siya ordinaryong grab bar lang, halatang durable at medyo malapad siya. Kung ano man yung ikakarga or ipapatong natin dyan, ay for sure na may peace of mind tayo na safe yung ating ilalagay dito. Medyo manipis yung kanyang upuan, sapat na para sa komportabling riding position. Meron pa naman siyang enough na space para naman sa ating mga back ride. Pag ganito na medyo manipis yung ating upuan, mas manageable, di tayo nakabukaka. In short, dapat na lapat yung paa natin sa ground. At kung meron mang karga yung ating floorboard or yung footboard natin, ay pwede naman nating iposisyon yung ating mga paa dito sa back step niya para komportable pa rin tayo sa ating biyahe. May electric power socket na din yan mga boss para naman pwede tayo makapag-charge dyan ng ating mga cellphone or camera habang nasa biyahe. LED na rin yung ating headlight kaya hindi nakakasilaw. May answer back system siya para naman madali nating malocate yung ating motor lalo na kapag nasa parking area. Equipped na rin siya ng stop and start system na automatic na namamatay ang engine kapag 3 to 5 seconds tayong nakahinto lalo na sa mga stoplight at traffic para mas makatipid tayo sa gas at pihitin lang natin yung silindro at kusang mabubuhay na yung engine. At isa pa sa kapansin-pansin na bago sa motor na to ay naka full digital panel na po siya kaya mas malinaw at very informative na po yan na siguradong nandyan na lahat yung mga info, mga indicators na kailangan ng isang rider. Na mas pinafuturistic palalo ng Yamaha sa pamamagitan ng Yamaha Y Connect dahil pwede na nating i-connect sa ating mga cellphone at sa pamamagitan ng apps ay makikita na natin dito yung mga basic na informasyon at mas malalalim pa na notification kagaya ng kung saan tayo huling nagpark, maintenance ng motor at ganun din manonotify na rin tayo ng panel kapag ka may nag-text or tumatawag. I-mention na rin natin na nandun pa rin yung kanyang side stand kill switch para sa safety features ng motor na to, hindi aandar ang motor kapag ka nakababa yung ating side stand. At para din sa convenient features ng motor na to, nandyan pa rin naman yung mga hook niya sa bandang unahan na pwede nating pagsabitan ng ating mga dalahin at nandyan pa rin yung maliit na bulsa sa unahan na pwede naman nating paglagyan ng maliliit na bagay. 12 inches na rin po pala yung sukat ng kanyang mga gulong dito sa harap
ay 110/70/12. Nakaparehas din ang sukat ng gulong sa hulihan na 110/70/12. So parehas na tubeless at naka-mags type. Naka-telescopic fork dito sa harap, monoshock naman sa likod or unit swing. Naka-disc brake sa harap mga boss at drum brake naman sa likod. At 95 kilograms lang po ang kabuuang bigat ng motor na to kaya hindi siya mahirap dalhin. Kaya kahit na mga baguhan ang magmaneho dito or mga lady rider ay kayang-kaya talaga imaneho ang motor na to. Sa kanyang dimension, meron siyang overall length na 1,850 mm, width na 685 mm at height naman na 1,075 mm. 1,280 mm naman yung kanyang wheelbase at 135 mm naman yung kanyang ground clearance. Standard yan, kaya safe na safe yan sa mga lubak at matataas na humps na meron tayo dito sa Pinas. So, hindi sasayad yan. 750 mm naman ang kanyang seat height, kaya abot na abot ito kahit na may height ka na 5 flat, mapababae man o baguhan ay hindi mahihirapang sumampa sa motor na to. Manageable siya at hindi mahirap isingit lalo na sa mga traffic situation. Sa inyong personal na opinion mga boss, mas bumagay ba sa kanya ang mga pagbabago sa Mio Gear S125 Hybrid? Binago nila yung gulong at naging digital ang panel niya na dati ay analog lang at yung kanyang front face medyo nabago rin ng konti. Sa inyong palagay, mas bagay ba sa kanya yung kanyang looks at yung mga dinagdag na features? Comment nyo nga sa ibaba. Pero isa lang sigurado na mas matutuwa ang karamihan dahil mas pinatipid siya, gawa nga ng hybrid engine na siya at meron nga siyang fuel consumption na 62 km per liter. Talagang napakatipid niyan mga boss. Sa kabuuan ng video, ano pa yung mga features na dadagdag na hindi ko nabanggit? Comment nyo sa ibaba. At sa inyong palagay, ano pa dapat yung mga pwedeng i-improve pa ng Yamaha dito sa kanilang Mio Gear S125? Comment nyo nga sa ibaba para mapag-usapan natin. At ang SRP ng Yamaha Mio Gear S125 Hybrid dito sa Pinas ay 81,900. At abang-abang na lang tayo at panigurado ilang araw na lang at nandiyan na yan sa ating mga kasa. So that's it for today's vlog. Kung umabot ka sa uling bahagi ng ating video, ay huwag mo nang kalimutang mag-like, mag-subscribe na rin para mas ma-update pa kita sa mga susunod pa nating video. So that's it for today. Thanks for watching. Bye-bye!